Contemplating on leaving Amway deadbeat husband. We have one kid, a toddler, and I have a work-from-home job. Amway husband is unemployed. He has a business before but it went under. He has no experience working for a company because he said he doesn't like having boss. He hasn't done anything to bring in money to the household ever since I got pregnant 2 years ago. This and his attitude is causing me to feel resentment towards him to the point that I am contemplating on leaving him now. I pay for all of our bills, food, groceries, electricity, water, internet, gas, baby needs. Heck, even car maintenance sa akin pinapasagot. Ang kinakainis ko ay lagi niya akong kini-question saan napupunta ang sahod ko. Kasi pag nagpapabili siya ng luho niya, hindi napapagbigyan. Mahilig mang gaslight kapag di nasusunod gusto. Silent treatment for week. Minumura ako kapag nagagalit. Wala na ngang ambag sa needs ng pamilya namin. May gana pang mag-request ng kung ano-ano. Ito lang, gusto niya akong kumuha ng hulugan na motor na di naman kailangan. Di ako pumayag at nagalit na naman nung sinabi kong ako na nagbabayad lahat ng bills. Huwag niya nang dagdagan ang gastos. Sa akin niya inaasa pag-aalaga ng baby namin kahit nag-work ako. Siya, tulog hanggang tanghali. Galit pa pag ginising kasi nakamiting ako at umiiyak yung baby. Minura ko kasi natutulog daw siya. Istorbo raw ako. Ang ambag lang niya sa course ay mamalengke at magluto. May work ako so di ko magawang umalis mamalengke at magluto. Lahat ng ibang gawaing bahay ako gumagawa. Laging may masakit sa katawan araw-araw, literal. Pero walang ibang ginawa kundi mag-phone at magpuyat kakascroll. Naiinis ako kasi parang siya lang gumagawa ng problema niya. Pwede naman niya alagaan health niya. Pag sinabihan pa check up, ayaw kahit may ikamo naman dahil dependent ko sila. Pag di sinamahan, magtatampo, di raw siya marunong magpa-check up mag-isa. Feeling di inaasikaso. Pero ang sa akin, dapat mga ganung bagay kaya niya nagawing mag-isa. Almost 30 years old na siya, di pa rin kaya mag-isa. Alam ko kasalanan ko rin kasi pumayag ako na magpakasal kahit may mga red flag. Mali ba ako kung pipiliin kong iwan siya at buhayin mag-isa yung anak ko? Iniisip ko baka sabihin ng iba ang ko kung iiwan agad. Hindi naman physically abusive, pero hihintayin ko pa bang umabot doon? Verbally abusive na siya sa akin. At nagsasawa na ako maging cash cow at yaya niya. Nag-asawa ko para may katuwang pero pakiramdam ko single mom ako dahil ako naman gumagawa ng lahat. Nagsabi na ako sa mom ko kasi lately, hindi ko na kaya yung iniisip ko. Na-trigger to nung na-ospital anak namin at di ko maramdaman na pwede siyang maasahan kahit sa pagbabantay. Di niya raw kasi kayang makita anak namin na tinutusok, nahihirapan etc. Pakiramdam ko ako lang yung malakas para sa anak namin. Gusto ko nang umalis pero hindi ko alam paano sasabihin sa kanya. Dalawa pala anak mo eh. Dalawang toddler pala, kaso mas iyakin yung isa. Huwag mo nang sabihin sa kanya na iiwan mo siya. Igigil trip at igagaslight ka lang yan. Mas gagaan buhay mo kung iwan mo na yan. Iwan mo, huwag ka na magpaalam. The audacity. If I were in your place, I would have left with my child already. Hirap talaga pag di mo kilalang lubos yung inasawa mo. Kung di mo kayang sabihin yan sa kanya, sulatan mo para matauhan. Feeling ko complacent siya masyado sa buhay batugan niya. Bigyan mo ng ultimatum na pag di siya nagbago, aalis kayo. Tutal wala naman siyang silbi. Mas maganda pang kumuha ka ng tagaluto pamalengke kasi yun lang ang bag niya. Nagustuhan mo ba itong video? Share mo naman kung ano ang tingin mo sa comment section. Kung gusto mo pa ng ganitong mga videos, like and subscribe na sa ating channel. Ingat!